Hello, my dear Pisces. Hello, 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 hello. Hello. This is going to be your first 15 days of August, mga my dear Pisces. This is from August 1 hanggang August 15, 2024, mga my dear. And this is a general reading. Let's go, my dear. Okay, let me see. So, reminder lang mga my dear Pisces na ang gagawin natin today is general reading. So, hindi po ito 100% na magre-resonate para sa ating lahat. So, please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Let's go my dear Pisces. Kinuha ko na ang iyong 4 cards. 4 cards. Okay? We have here the Ten of Swords. Oh, what is happening, my dear? Okay, nakukuha ko dito yung energy ng pagkapagod. Okay? Pagod, okay. Posibleng may mga backstabbing energy din. Okay? Next is the Ten of Cups. Family energy, my dear. Okay? Baka marami sa inyo, my dear, ang nakakaranas ng drain or sobrang pagkapagod, or posibleng meron din mga backstabbing energy sa loob ng pamilya, o hindi maganda to. Kung tinuturing mo, my dear, na kaibigan, ang iyong kaibigan, my dear, ay pamilya, kasali siya dito. Okay? So, pero ang nakukuha ko lang talaga is pinaka-focus nito is more on family. These 2 cards, okay? So, yung pinaka-issue niya, my dear, is pagkapagod na may kinalaman sa pamilya, posibleng provider na energy, my dear, or somebody is backstabbing you sa loob ng pamilya. Okay? Drain yung energy. Parang sinasabi mo dito, my dear Pisces, parang ayoko na. Parang pagod na ako. Parang ganun. Pagod na ako. We have here the 6 of Wands. This is a clear indication, my dear Pisces, na meron, sabihin na natin ganito, my dear Pisces, merong very, very close sa'yo na ayaw kang nakikitang, or ayaw kang makitang maging successful. Okay? So, I need to be very aware. Dito. Kung hindi ka pa aware, you need to be aware na merong tao. Tanggalin natin yung energy ng pamilya, kahit na nakukuha ko talaga is more on family talaga. Sabihin na lang natin ganito, para hindi magulo. Meron tao na malapit sa'yo, my dear Pisces, na ayaw niyang maging successful ka. Okay? So, let's go tayo sa ibang energy. Ibang energy, my dear, na nasasagap ko is yung doon sa drain, pagkapagod. Okay? So, posible, my dear, na ang inspirasyon mo sa buhay is your family. Okay? You want to provide, gusto mo magbigay ng magandang buhay sa kanila sa energy ng Ten of Cups. But, sa first 15 days of August, nakakaramdam ka ng pagod. Parang, iniisip mo dito, my dear, paano ko ba ipagpapatuloy ito? Parang ganon. Paano ko ba harapin yung bawat araw ng first 15 days of August? 'Di ba? Paano ko ba may provide lahat ng pangangailangan ng mga mahal ko sa buhay? Sabihin na lang natin, my dear Pisces, sa first 15 days of August. Kasi hindi maganda tong 10 of Sword na to. Hindi maganda yung nakukuha ko sa kanyang energy, my dear. Although, yes, every time na nakakaranas ka nito, there is something na maganda na naghihintay sa'yo. Pero hindi pa natin alam, my dear, kung kailan darating yan. But doon lang muna tayo mag-focus, my dear, sa energy ng pagkapagod and then yung backstabbing na energy. Kasi saan mo nakuha yung mga sword na yan? Sa kapitbahay? Pwede. Somebody is backstabbing you. Somebody is hindi masaya na nagiging successful ka. This is energy of success, my dear. So, itong card na to sinasabi dito na may nangyayaring maganda sa buhay mo. Merong magandang nakaguhit sa palad mo. Pero, kung ikaw naman, my dear, ay nag-uumpisa pa lang ng career, ibig sabihin, may potential ka, magiging successful ka, magiging maganda ang buhay mo. Kung ikaw naman nag-uumpisa na ng career, like nagtatrabaho ka na, ibig sabihin, marami ka na naipundar, marami ka na nagawa, marami ka na napatunayan. But kahit saan natin doon tingnan, my dear Pisces, merong hindi masaya. Merong hindi happy. Merong nakukulangan sa effort mo. At hindi mo na alam, my dear, kung saan ka pa kukuha ng
lakas ng loob or ng energy, my dear, para, di ba, pag i-continue lang kung ano yung mga bagay na gusto mo mangyari o yung mga bagay na naumpisahan mo. But, aware ka lang, ha? You need to be very, very aware. Okay, na merong backstabbing energy. Next, last card is the Hierophant. Una nakuha ko is kailangan mo ng matino na makakausap. Okay? Matino na makakausap about this situation. Somebody na parang pwedeng, this is energy ng Taurus. Okay? Posible naman Taurus, Virgo, and Capricorn, Earth sign. Okay? Pero yung isang energy hindi ko nakukuha kasi bumabagsak siya sa energy ng relationship. Kasi this is connected din sa energy ng marriage, my dear. Posibleng marriage, jowa, partner. Okay. So, nakukuha ko dito, my dear, na lahat ginagawa mo to be a provider. To help, to support, para mapasaya. Kasi this is the Ten of Cups. Emotional fulfillment sa loob ng pamilya, sa loob ng relationship. Na-provide mo lahat. Pero ikaw, nagagawa mong i-provide lahat sa kanila or nagagawa mo ng paraan na makapag-provide, nagagawa mo na mapasaya yung mga tao around you, especially sa family, pero ikaw, you are drained. And the bad side here, my dear, is binabackstab ka pa. Hindi masaya sa success mo, posibleng ang daming nasasabi, number 1 basher mo, number 1 na parang walang believe sa'yo, walang support sa'yo, pero ang masakit pa dito, nakakasama mo. At posibleng karelasyon mo or partner mo sa energy ng Hierophant. But once again, my dear, pag nakaka-experience ka ng ganito, mag-ingat ka sa mga pinagsasabihan. Ibig sabihin, find somebody, posibleng kausapin mo lang siguro yung nanay mo, tatay mo about this, kasi mas magkakapagbigay sila ng magandang advice sa'yo. Huwag ka basta-basta makipag-usap kung kanino-kanino. Yun ang nakukuha kong energy. Okay? So, let us just clarify this, my dear Pisces. Okay? So, expected mo na, my dear, na baka makaramdam ka ng stress, pressure, first 15 days of August, pagkapagod, pagkairita, pagkabalisa, or else, baka maramdaman mo na kung sino to nagbabackstab sa'yo. We have here the 5 of Diamonds. Diamonds is energy of Pentacles, my dear. Okay, so this is problem na may kinalaman sa energy ng pinansyal. 5 of Diamonds or 5 of Pentacles. Okay, kahit i-search mo yan, my dear, problema yan na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay? So, it's clear, my dear, dito na parang ikaw talaga yung gumagawa lahat. Ikaw talaga yung nagpa-problem solving. Ikaw talaga yung dumidiskarte. Okay? Kaso nga lang, ayan na. Nakakaranas ka na ng pagod, nakakaranas ka na ng stress, ng pressure, okay? Yan na nakukuha ko dito. So, sa mga panahon na to, kailangan mo talaga ng love. Kailangan mo talaga ng comfort. Kailangan mo talaga ng katuwang sa buhay. Kaya siguro yung nararamdaman ko na makipag-usap ka sa somebody na parang matured, kasi doon mo makukuha yung comfort na kailangan mo. Doon mo makukuha, my dear, yung advice o yung comfort o yung help na kailangan mo. Yun ang nakukuha ko. And ang pinakamalapit doon, my dear, is nanay or tatay. Yun ang nakukuha ko, my dear. But so far, marami talaga sa inyo nakakaranas ng pagod, stress sa usapin ng pinansyal. No? Kasi bakit, my dear? All your life, ang okay naman yung all your life. Kumbaga, ang pinakasabihin na natin, pinaka-goal mo lang talaga is mapasaya ang iyong pamilya o yung iyong mga nasasakupan. Pero ikaw, siguro masyado mong sinantabi yung sarili mo. Masyado mong, ay, mamaya na lang ako, bukas na lang ako. Kaya yan ang nangyayari. Yan yung pinaka-backfire sa'yo. Okay? Next, my dear. Pero may success ka dito, oh. Sinasabi ng card na you are good. You are very, very good. Sa mga ano mo this year. Okay? Sa mga achievements mo. You did very, very well. Yun ang sinasabi ng card dito. Okay? Ang dami mong achievement, dami mong accomplishment this year. Okay.
We have here the Four of Wands or the Four of Diamonds, ay the Four of Flowers or the Four of Wands. Related sa energy ng relationship and family. Nandoon, my dear, yung pinaka-highlights nga, yung pinaka-focal point niya. Okay? So, may nangyayari, my dear, na something na pressure sa loob ng pamilya or relationship. Once again, baka yung pressure na yun is yun nga, yung parang pinababayaan ka or ikaw yung nagre-resolba ng lahat. Or once again, baka mismo, my dear, itong tao na to or itong loved ones mo na to ang nagiging, 'di ba? Nagiging number one basher mo talaga, okay? Kumbaga hindi masaya sa mga achievements mo, okay? Let's go tayo, my dear, next card. We have here the Joker na pula. This is a very, very nice card to the point na nag-match siya dito sa ating Six of Wands, which is energy ng success. Okay, maraming success ang mangyayari sa iyo, my dear, bago matapos tong taon na to, my dear. Yung itong kalahati ng taon, marami pang mangyayari sa iyo magaganda. So, please, wag ka magpa-distract dito, my dear. Okay? Baka kinakailangan mo lang talaga magpahinga, my dear, sa first 15 days of August, konting pampering, konting relaxations, yung mga nakukuha ko dyan. Kasi parang nakaka-drain nga naman na wala kang ginawa kundi magtrabaho na magtrabaho. Tapos yung mga tao na pinag-aalaya mo ng trabaho mo is kung hindi ka binabackstab, ay hindi masaya sa kung ano yung mga bagay na ibinibigay mo. Yun ang nakukuha. Parang hindi lang naman sila kontento, yun ang nakukuha ko. We have here the Six of Cups, okay? Parang matagal na to, my dear. Parang matagal nang may alitan, may matagal ng tension, okay? I think baka nag-a-adjust ka lang nag-a-adjust, matagal mo lang sigurong iniintindi ng iniintindi, adjust ka lang nag-adjust, adapt ka lang ng adapt dun sa situation. Pero, syempre, ang tanong kasi dun, gaano mo katagal kaya na mag-adapt dun sa situation? And I think, my dear, ito na talaga yung pinaka-point talaga, first 15 days of August, na parang hindi mo na talaga kaya na mag-adjust or unawain, my dear, yung isang sitwasyon. Yun na lang nakukuha ko lang dito. Kasi sinasabi ng card na parang matagal na siyang nangyayari. Parang tinotolerate mo lang, nag-a-adjust ka lang. Yun na nakukuha ko dito, my dear Pisces. Let's go. We have here the Nine of Hearts or the Nine of Cups. Actually, na-expect mo na siya na mangyayari anytime soon. Okay? Ina-expect mo na siya na anytime soon mangyayari siya. Okay? Hindi ko alam, di naman talaga ako nagre-read na may kinalaman sa health, my dear. Pero parang nararamdaman ko na baka magkasakit ka rin. Okay? So, be careful, my dear, ha? Baka over-fatigue to, my dear. Combination with stress, overthinking. So, ingat lang din, my dear. Health is wealth. Puhunan natin yan, my dear Pisces. So, alam mo na, ayan. Okay, manghingi ng help. Kung hindi na kaya, magreklamo. Kung hindi na kaya, sabihin na hindi kaya. We have here the Four of Cups or the Four of Hearts. Okay? So, meron kasing mga reklamo ng reklamo, my dear. Yun ang nakukuha ko sa energy ng Four of Cups. Sa paglabas nila, parang may mga issue, may mga reklamo ng reklamo. Yun nga, yung energy nga na hindi nakokontento, never nasa-satisfied, walang satisfaction, walang kakontentuhan. I think, my dear, maski siguro i-donate mo yung buong respiratory system mo, yung buong organs mo, parang hindi talaga magiging masaya itong energy na to the point, my dear, na merong backstabbing na energy, okay? Hindi maganda yon kasi posible, my dear, na pinapakisamahan ka lang or pinapakitunguhan ka lang kasi may kailangan sa'yo or meron kang na-provide. What if wala ka nang mai-provide? What if wala nang nahihita sa'yo? So, di ba? So, ngayon pa lang, my dear, putulin mo na. Okay? Huwag ka na mag-adjust. Hilig ka sa ganyan eh. Ayaw mo makasakit ng damdamin ng ibang tao, pero ikaw, Okay? Let's go, my dear Pisces. Last two cards na lang, my dear. Last two cards. Pisces, we have here the Six of Flowers or the Six of Wands. Ito yan. Success. May success talaga na parating sa iyo, my dear. Ayan, oh. Distraction lang to, please, my dear Pisces, pahinga ka. Okay? Magpahinga ka, mag-rest ka, maging vocal ka, my dear, sa mga nararamdaman mo na napapagod ka rin. Maging honest ka na hindi mo pa kaya mai-provide yung isang bagay. Hindi naman ibig sabihin, my dear, na hindi mo kaya mai-provide ngayon, hindi mo na talaga i-provide. Kasi nakukuha ko talaga dito, my dear, na ang ganda nitong taon na to for you. Ang dami mong achievements, ang dami mangyayari sa'yo, my dear, na
very, very amazing. Yun na lang masasabi ko, my dear. Kasi parang hindi mo naman expected na mangyayari itong mga bagay na to. Pero yun nga lang, my dear, parang lahat kasi, my dear, ng ginagawa mo is inaalay mo lang talaga sa mga taong mga mahal mo. And ayoko naman siraan yung mga taong mga mahal mo. Kaso nararamdaman ko, my dear, is parang hindi lang talaga kontento or parang hindi lang talaga sapat, my dear, yung mga effort mo, yung mga tumblings mo, and so on and so forth. Yun lang nakukuha ko dyan. Okay? Next, energy, my dear. Last card tayo, my dear Pisces. This is the Three of Pentacles. Ayan. So, baka meron mga tao na kinakailangan na magtrabaho, my dear, sa circle mo. So, paki-check lang po. Baka meron na mga tao dyan na kinakailangan na mag-work, kinakailangan ng kumayod, or kinakailangan na matuto, na pahalagahan, my dear, ang usapin ng pinansyal. Kasi sabi ko nga, my dear, the more ka nag-a-adjust, the more na parang tinuturuan mo lang din sila, my dear, na maging tamad or maging batugan. Yun na nakukuha ko dito, my dear. Kasi parang matagal na talaga siyang issue. Okay? We have here the King of Wands. Okay? Maganda to, my dear, kasi this is energy of manifestation. Parang sinasabi dito, my dear, nothing is impossible, my dear, para sa'yo. Pero hindi ka, my dear, superhero. So, meron ka rin, my dear, kapaguran. Meron ka rin talagang time na parang down na down ka, my dear. So, just take this time, my dear, para mag-heal, para mag-recharge, my dear. Yun na nakukuha ko, my dear. Okay. So, dito sa combination ng dalawang cards na to, my dear, okay? Parang kasi 8 of Pentacles to eh. Okay, itong nasa ilalim. So, posibleng isang batang lalaki at saka isang medyo may edad na lalaki na, my dear, ang nagpapahirap sa'yo. Okay? Baka posibleng anak mo to at saka asawa mo. Okay? So, parang kailangan mo muna ng time out, my dear, sa kanila. Okay? So, my dear, something na matandang lalaki or batang lalaki, bahala ka na mag-adjust. Bahala ka na mag-adapt nitong reading na to. Okay? So, my dear, yan ang reading mo para sa yung first 15 days of August. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And of course, my dear Pisces, free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye! Thank you, my dear.